Kapag iniwasan ka ng isang babae, ano ang gagawin mo? Maraming lalaki ang nagkakamali dito. Kapag hindi pinansin, mas lalong naghabol. Kapag tinurn down, mas lalong nagpakumbaba kahit wala ng respeto. Pero sa Stoicism, ang ganitong sitwasyon ay isang malinaw na pagkakataon para ipakita ang disiplina at dignidad. Hindi lahat ng bagay ay kontrolado mo. At ang pinakamalakas na lalaki ay yung marunong umiwas sa mga bagay na wala na siyang hawak. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin. Ano ang mararamdaman mo kapag iniwasan ka ng isang babae? Paano ka dapat mag-react ayon sa Stoic philosophy? At bakit minsan, ang hindi paghabol ang pinakamalakas na sagot? Unang dapat tandaan, ang pag-iwas ng isang tao sa iyo ay hindi palaging tungkol sa iyo. Minsan, may pinagdadaanan sila. Minsan, hindi lang kayo tugma. At minsan, sadyang hindi nila nakikita ang halaga mo. Sa Stoicism, tinatawag itong indifference. May mga bagay na wala sa kamay mo, tulad ng opinyon at atensyon ng ibang tao. Kung ipipilit mong kontrolin ito, ikaw lang ang masasaktan. Pero kung tatanggapin mo ito bilang parte ng realidad, mas magiging magaan ang lahat. Kapag iniwasan ka ng isang babae, natural na mararamdaman mo ang sakit. Ego mo ang tatamaan. Magtatanong ka, may mali ba sa akin? Hindi ba ako sapat? Pero dito pumapasok ang Stoic practice, pause. Huminto, huminga, huwag agad mag-react. Sabi ni Epictetus, it's not what happens to you, but how you react to it that matters. Kung maghabol ka, lalo ka lang mawawalan ng dignidad. Kung magalit ka, lalo mo lang pinapakita na kontrolado ka ng emosyon. Pero kung mananatili kang kalmado, tahimik, at matatag, doon mo ipinapakita ang tunay na lakas. Ngayon, ano ang mararamdaman ng isang babae kapag iniwasan ka niya, at hindi ka naghabol? Una, mararamdaman niya ang gulat. Sanay kasi siya na kapag umiwas siya, hahabol ka. Pero sa katahimikan mo, nabubuo ang tanong. Bakit hindi siya naghabol? Iba ba siya sa nakasanayan ko? Pangalawa, curiosity. Kapag hindi ka nag-react gaya ng inaasahan, mapapaisip siya. At sa isip niyang iyon, unti-unting lumalabas ang respeto. Pangatlo, regret. Hindi agad, pero habang tumatagal, mararamdaman niya na ang isang lalaking hindi alipin ng emosyon ay kakaiba. At minsan, doon niya lang makikita ang tunay mong halaga. Hindi lahat ng babae babalik kapag iniwasan mo silang habulin. At hindi ito ang point ng Stoicism. Ang tunay na punto, kapag iniwasan ka, nagiging pagkakataon ito para palakasin ang sarili mo. Imbes na ubusin ang oras mo sa taong hindi tumitingin sa'yo, gamitin mo ang enerhiya sa pagpapabuti ng sarili. Mag-aral ka, mag-ehersisyo, iangat ang career mo, palawakin ang isip mo. Dahil sa huli, ang tunay na paghihiganti ay hindi habulin sila, kundi ipakita na kahit wala sila, patuloy kang umaangat. At iyon ang Stoic revenge, hindi galit, hindi iyak, kundi self-mastery. Kung iniwasan ka ng isang babae, anong gagawin mo step by step? Huwag kang mag-react agad. Iwasan ang madramang mensahe o tawag. Ipakita na kontrolado mo ang sarili mo. Tanggapin ang realidad. Sabi ni Marcus Aurelius, accept the things to which fate binds you. Kung wala siya para sa iyo, tanggapin mo ng buo. Ilipat ang focus mo. Gamitin ang oras at lakas mo para mag-level up sa sarili mo. Panatilihin ang dignidad. Kahit masakit, huwag kang magmakaawa. Dignity is priceless. Manatiling kalmado. Dahil ang kalmado, sa paningin ng lahat, ay tanda ng tunay na lakas. Sa dulo, ang babae ay maaaring bumalik o hindi. Pero ang mahalaga, ikaw ay nanatiling totoo sa sarili mo. Ang Stoicism ay hindi tungkol sa panalo o talo sa relasyon. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong kaluluwa, ang iyong pagkatao, na hindi naapektuhan ng labis ng mundo. Kapag iniwasan ka, gamitin ito para maging mas matatag. Kapag hindi ka pinansin, gamitin ito para mas makilala ang sarili mo. At kapag naglakad ka palayo, gawin ito hindi dahil sa pride, kundi dahil alam mong doon mo natatagpuan ang kapayapaan.
Kaya kapatid, kung sakaling maranasan mong hindi ka pansinin ng isang babae, huwag mong sayangin ang oras mo sa paghabol. Ipakita mo na ikaw ay isang stoic man, isang taong marunong tumanggap, marunong magpigil, at marunong pumili ng sarili. Tandaan mo, hindi mo kontrolado ang iniisip at ginagawa ng iba. Pero kontrolado mo ang iyong kilos, ang iyong dignidad, at ang iyong reaksyon. At sa huli, iyon ang tunay na sukatan ng isang lalaki. Hindi kung sino ang hinabol niya, kundi kung paano siya nanatiling matatag kahit iniwan siya.